Ayan mga idol, no, so magbibigay na naman tayo ng idea dun sa mga naka NS150, NS160, no, na paano ba ilagay yung transmission set dito sa ating crankcase yan. So ito mga idol ay overall. Dun sa mga gustong matuto mga idol, no, so panoorin itong video na to para kahit pa paano ay meron kayong idea. Okay, so sa paglagay nyo mga idol, ganito, no. Ayan, no. Makikita nyo yan, ganyan yung itsura ng kanyang transmission. Tapos, itaas baba nyo. Kaya kung marinig nyo, kailangan mga idol, pagka ginanon nyo, play to. Ayan. Magpi-play to, magpi-play din to, magpi-play din to isa. Kasi pag hindi mga idol ay delikado, no? Kahit anong sikwat natin ng kambya, hindi natin yan masisikwat. Okay, so sa paglagay, ganito mga idol, no? So wag nyo nga pala kalimutan, may washer yan dito na medyo makapal. Tapos dito ay medyo manipis. Okay, so ito yung manipis, yung input shaft. Tapos yung output shaft, mo yun yung makapal. So sa paglagay, ganito lang mga idol. Yan. Lagay natin. Ganyan mga idol, huwag nyo munang bibitawan yung pinaka-washer. Yan. Para hindi siya lilihis at sigurado na hindi malalaglag. Okay, so lagay natin siya pa ganyan. Susundan natin yung shifting port niya. So sa shifting port mga idol, yan dalawa. Pares lang naman ang sukat to. So kahit alin naman dito, kahit ito yung mauna or kahit ito yung nasa ibabaw. Basta ang pagkalagay nito mga idol ay harapan. Okay, sa paglagay dito, lagay natin ito sa ilalim isa. Tapos ilagay natin itong isa sa ibabaw. Okay. Tapos sa shift drum naman mga idol yung ganito. Ayan, kung makikita nyo, dalawa yung shifting port dito sa kabila, diba? So hahanapin nyo lang itong katapat na dalawa rin na magkatabi. Ayan, oh. Yan, dalawa na yan. Doon din ito yung ilalagay mamaya, no? So yung isang shifting port naman, ganito din paglagay mga idol, no? Ititihaya nyo sa paglagay mga idol, nakatihaya yan. Yan. Lagay natin siya dito sa kabila. So siyempre dalawa doon, isa dito sa kabila. So makikita nyo naman yan. Ayan, oh. Dalawa kabila, tapos pag inikot yan mga idol, meron yung isa nakahiwalay. Ayan. So dito nyo itatapat to, yung itong shifting port. Okay, so ilagay natin siya diretso. Yan. Tapos sa paglagay ng shifting port mga idol, yan, kagaya niya, itatapat na natin siya sa guide. Iaangat nyo muna to, isa, tapos ganoon din sa ilalim, dapat nakaangat din yan, para ma-shoot din siya dun sa guide na sinasabi ko kanina ng dalawa na magtatabi. Tapos susunod na din yung spring. Tunayin muna natin yung spring niya dito. So yung spring niya ba nga pala mga idol ay dalawa yan, no? Dalawa yung spring niyan. Ayan, no? Tsaka yung kaibahan nitong isang pin niya dito sa output shaft ay may butas. Yan, may butas siya kabilaan. Pero yung output, yung input shaft niya ay wala, no? So mas maiksi po yung input shaft kumpara dun sa output shaft. So sa paglagay, ganito, lagay natin siya. Pigilan nyo lang to para hindi malaglag at para hindi kayo mahirapan mag-shoot dun sa spring sa loob. Okay? Yan, so shoot na yun mga idol, no? Tapos meron pa siyang spring dito sa ibabaw na isa. Yan. Tapos ganoon din dito mga idol, no? Iaangat nyo rin to. Ito. Iaangat nyo rin to kunti para pumasok siya dun sa guide. Yan, iangat natin ha. Yan. Tapos ito, lagay rin natin. Yung pin na walang butas. Yun. So yun, pasok na lahat mga idol. So sa pag-testing naman kung papasok lahat yung cambia niya, ito lang din, basic lang. Yan, oh. Ikot natin, no. So 1 2. Yan, pasok lahat yan. 3. Yan. 4 5 neutral. Tapos 1 2 3 4. Yan, tapos neutral. So, ganun lang mga idol, no? Ganun lang kasimple. Basta sundan nyo lang kung paano. Ang importante lang naman dito ay yung shifting port niya ay hindi magkabaliktad. Hindi nakataob yung isa, hindi nakatiyaya yung isa. Okay, so yun lang mga idol. Maraming salamat at sana nakabigay na naman tayo ng idea dun sa ito. Alright.